Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So pag-uusapan natin yung mga pumirma ng acknowledgement receipt ng OVP. Ito ay regarding do sa trial. Inuulit ko wala akong pinapanigan na partido. Ang tatalakayan lang natin yung mismong issue na lahat tayo umasa na lumabas ang katotohanan. Yun ang mas maganda kaysa may kampihan tayong partido. Anyway, itong clip na to ay galing sa GMA News. So ito yun, Play natin to. Mga pumirma ng acknowledgement receipt ng OVP, Confi Funds. Pinangalanan daw. Showing to you, Mr. Witness, this exhibit. It is an acknowledgement receipt in the name of Mary Grace Piatos for the amount of Noong pangalang narinig ko yung Mary Grace Piatos na yan, parang iba eh. Meron ba talagang apelidong Piatos? Pero, naalala ko noon dati, sinearch na sa PSA yan, yung Mary Grace Piatos na yan. Mary Grace Piatos. No. Parang ano na dati yan. Ayan no records of Mary Grace Piatos sa PSA. No? Maliban na lang, ito pwede. Yung Mary Grace na yan ay alias pero dapat di ba? Legal name yung gagamitin. Ayan In a certification issued November 25th, 2024, the PSA attested that a certain Mary Grace Piatos has a negative record of birth, marriage, and death in the PSA Civil Registry System database. The PSA also said it could conduct a deeper search on the name and ascertain whether civil registry document is available in the database. If more information such as the name of her parents, among others, can be provided. Kapag daw. Diba? Pero, come on. Kasi ito yung, nababanggit dito Yung name na Mary Grace Piatos. 70,000 pesos. Please peruse this document and tell us if this is among the acknowledgement receipts that you said you received and evaluated based on the submissions of the Office of the Vice President. This AR po is among the acknowledgement receipts submitted by the OVP to ICFAO. Before we go to this particular exhibit, in the name of Mary Grace Piatos for 70,000 pesos. Tell us, Mr. Witness, ano ba talagang ibig sabihin ng acknowledgement receipt? Well, kapag sinabing acknowledgement, actually wala siyang provision dun sa joint circular, pero ito kasi ay parang proof of na-receive noong payee yung binayad sa kanya. So, acknowledgement receipt, as the name suggests, acknowledges na na-receive. Na-receive niya yung payment from the payor po. Mary Grace Piatos. So, ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya ng magkano? Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Bakit dalawa to? Payment of rewards tsaka medicines. Anong ibig sabihin? Ang binayad sa kanya na reward ay gamot? Hindi ko po ma-determine based on this document alone po. Kaya po Payments for the payment of medicine. For the payment of reward medicine. kami nagpapasubmit ng additional documents. And also, since it is payment of rewards po, hindi rin po enough lang na acknowledgement receipts. Kailangan din pong makomply yung provision noong joint circular as to the payment of rewards. Okay. So, itong Mary Grace Piatos acknowledgement receipt ay sinasabi mo
na violation ito ng joint circular. Bakit? Dahil hindi po ito properly supported by document evidencing success po, which is required under 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01. Okay. Incidentally, Mr. Kabisado Witness, pag merong pangalang Mary Grace Piatos, kayo ba ay nag-i-investigate o kasama ba ng post-audit nyo ang mag-ascertain sino ba itong Mary Grace Piatos? Since what we do po is compliance audit, so ang naging basehan lang po namin ng audit ay kung ano yung nakalagay or piniprescribe ng Joint Circular 2015-01. Pero dun sa Joint Circular naman po kasi, hindi naman nakalagay doon na kailangan tingnan namin yung recipient ng payment. Okay. I will show you another document. Mark for the prosecution, Attorney Peña, P-1-8-619. Another Piatos. Name Rene Piatos. Piato. Pakibasa. The amount is 100... Counsel, it's Renan Piatos. Renan Piatos. Renan Piatos. Ang amount Baka ano ka, may hangover ka pa kay Butterbon niya. 110,000 pesos. At ang date ay 12/27/2023. Being flashed on the screen for better May appreciation. mga nagsasabi, nabasa ko sa comments sabing ganon, yan, iniimbestigahan nyo, 110,000 lang ang nakuha, 70,000. Ba't yung mali-maleta na bilyon-bilyon? Magkaiba po kasi yun. Huwag nyong isisingit yun lagi. May ibang doon, may ibang umaasikaso doon. Ito ay impeachment trial, ha? Hindi ito, may nababasa ako dito yung sinasabi na, walang kwenta yan, yung flood control trillion. Ibang issue ng flood control, iba ito. Pag nagkaroon ng paglilitis doon sa flood control, doon kayo magreklamo. Hindi ito, iba ito ay impeachment ng impeachment court to. Hindi ito yung sa flood control. Of the Honorable Impeachment Court. What observation can you make or have you made as regards this Hindi ba same ng acknowledgement? penmanship? Appreciation. Document. Recipient nung Iba. That's one Piato. 110,023. Being flashed on the screen for better appreciation of the Honorable Impeachment Court. What observation can you make or have you made as regards this Renan Piato. acknowledgement receipt? based on this acknowledgement receipt po, binayad po siya noong December 27, 2023, which is 1 year po after nung supposedly coverage nung kanilang cash advance for confidential fund. Kailan ba binigay ulit itong cash advance? December 27, 2023 po, based on this document. Pero what actually is the correct date, if you know? I cannot determine po the correct date based on this document, pero dapat po kasi ipasok siya doon sa coverage nung kanilang cash advance based on the document submitted to ICPAO. So hindi ito pasok. Yes, ma'am. Based on this document, yung period of payment, yung date of payment po ay hindi pasok doon sa coverage nung kanilang cash advance. Anong tawag doon? Yung hindi pasok? Purchase of information, what do you mean? Discrepancy? Hindi po siya discrepancy. Hindi lang talaga siya pasok. Parang the payment was made outside the coverage noong With the cash permission advance. of counsel, December 21 to December 31, 2022, yung covered period ng disbursement Yes. ng confidential fund, Mr. Romel, right? Yes, Your Honor. So when you say hindi pasok dun sa period na yon, ng Yes December po, Your 21 to 31, 2022. Yes po, Your Honor. Dahil 2023 nakalagay na taon, supposedly. Tama? Yes po, Your Honor. Okay. You may proceed, counsel. 12 months na hindi pasok. 2023. Exhibit P-1-8-4113.
413 in the name of Nova Santos for the amount of Piatos yung isa. Ito naman, Nova. 85,000 pesos. Anong observation mo dito? Sa Susunod niya si Rinby Sebastian. Peewee Trinidad. acknowledgement receipt na ito, if any, Siguro nung ginagawa yung ginagawa yung acknowledgement receipt na siguro may kinukot-kot sila na chichirya, no? Since it is payment of rewards po, and closing up in parentheses, various Nova. goods, dapat ay supported po ito ng document of success as prescribed under item 4.8.5 of the Joint Bullshit. Circular 2015-01. ano bang kinoconsider ng COA ICFAO na document of success? Actually, wala kang specific na document as prescribed under the Joint Circular. Pero kapag may sinabit po kasi sa amin, chine-check namin if Ano pa ba yung ibang... the requirement of visa Tingnan natin yung iba. P-1-8-531 in the name of Miko P. Harina for 295,000 pesos. Again, ang nakalagay dito, hindi pasok. Harina. 12/31/2023. Leading, Your Honor. Objection. Okay, I will reform. Kindly reform, What can you say, what can you observe about the date indicated there, if Nico any? Piharina. The date po indicated in this document is December 31, 2023 as the date po nung receipt of payment by the And what payee. significance can you draw, if any, from this date? It is outside po dun sa period po nung kanilang disbursement which is December 21 to 31, 2022. Forward And natin pa natin ibang And of pangalan. purchase. Thousand Gamit to po nila. indicate ano ang mga supplies worth 295,000 na binili nung 1 year 295,000. after, 12/21/2023. Meron bang dokumentong sinubmit? At kung Hindi ko meron, piharin. ano yun? Wala po silang document na sinubmit. Ito lang pong acknowledgement receipt. P-1-8-643 in the name of Janice Marie Revilla Ito. Medyo matino naman na yung name. investigate mo Janice ba Revilla. kung kamag-anak to ni Senator Bong Revilla? Mr. Witness? Mr. Witness? That is beyond na po our scope of audit. Okay. And the amount is 70,000 pesos. Again, for purchase of information Janice Marie dated Revilla. 12/28/2022. Any observation on this acknowledgement receipt? Pero pa natin iba. Since 2000. 67 for 150,000 pesos. 12/23/2022. Parang hindi katiting ito. Ano yan? Patiting for purchase of information. Ang observation mo? Any observation? Ano ang pangalan niya? Pati. Since ang allowed naman po ang purchase of information under 4.8 of the Joint Circular, wala naman po akong nakitang observation with respect to this acknowledgement receipt. P-1-8-545 in the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Ito yung Andy. Andilim. Andy Lim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andilim. Para kay Andilim. Andy Silim. 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023. Ano ang observation mo ulit? Kung meron man. Yung date of payment po, December 27, 2023, is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement, which is December 21 to 31, 2022. Kung merong andilim, siguro dahil pikit. Objection, Your Honor.
I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm document just reading. It itself. says here, and No, counsel Your can Honor, it says andilim. I think you It's the know my way it point, Your sounds, Your Honor. Honor. It's like patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali. May pikit ang mata. Pikit. Exactly, Your Honor, our point, Your Honor. Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Kindly proceed accordingly. Okay. Ano yung mga pangalan na yun? Pinost ko yun sa page ko eh. Ano ba yun? Sigurado bang may mga ano kaya yun? May mga records yun sa PSA? Totoong pangalan ba? Kasi kung hindi totoo yun, yung mga pangalan na yun, yari yun. Dapat mapatunayan yun kung sino yung mga sino yung mga tao na yun, men. Kasi sa totoo lang, ito ito mga names na to, yan. Halata mong may, kung akong tatanungin na, hindi ko alam, baka mamaya, magically, mapapalitaw ng depensa itong mga taong to. Pero, i-make sure nyo na pag pinalitaw yan, may kasamang birth certificate yan at IDs yung mga yan. No? Dapat nagpapasa ng mga IDs to pag magkiklaim ng mga pera eh. Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina. Miko Harina. Dito ako tawang-tawa eh. Miko Harina, Janice Marie Revilla, Patty Ting, Andy Lim, Alejandro Pikit, Fiona Biong. Meron pa Fiona Biong. Sisfronio. May name bang Sisfronio? Sisfronio Balsac. Gabriel Bisaya. Alam ko may Bisaya na apelyido. Kasi may isang dicer ako, Bisaya apelyido eh. Pero yung Sisfronio, may name ba nun? Sisfronio. Tingnan nga natin. Sisfrino, meron. Yung tanging Sisfronio, dun lang lumalabas do sa hearing. Wala eh. Ang dilim patiting. Walang Sisfronio. Sisfronio Balsac is listed as a recipient of confidential funds in the Office of the Vice President of the Philippines. Ito wait lang, doon sa merito nung pinagtatalunan nila, wala naman tayong masasabi doon kasi syempre, trabaho ng mga abogado yan. Pero kung ikaw ay may common sense, men, ito mga pangalan na to, dapat nakakaramdam ka dito ng ng parang, lalo na dito sa patiting na to. Sa totoo lang, wala akong nakikita. Meron ba name na, may magni-name ba na Patty? Or Miko? Mga to eh. Mga nickname to eh. Lalo na yung Sisfronio. Sisfronio. Fiona. Tingnan nga natin, meron bang Alejandro Pikit? May Alejandro Pikit ba sa FB? Alejandro Pikit. Pikit. Meron naman siguro. Meron, Alejandro Pikito. Merong Andilim, merong Pikit. Walang walang kahit sa FB. Kahit, ano ba yan? Sino pa ba dito? Miko Harina.
Miko Harina. Wala eh. People, magsasearch ako ng people, ano, kahit kapangalan. Ay, meron! Miko Angelo Harina. Meron to be fair. May mga totoong Harina talagang, ano, Harani naman ito. Ito, Miko Angelo Harina. Ito, meron. Miko Harina. Ewan ko, baka mamaya, ngayon lang ginawa ito. Kailan ginawa itong Miko Harina? Mukhang bago lang to. Ano to eh. Itong Miko Angelo Harina. Mukhang matagal na. Ito, medyo okay pa. Yung patiting kayo. Anyway, no. Hindi, ano sa tingin nyo, itong mga name na to. Dito pa lang, if ever man na pumalpak to, Diyos ko. Ito yung sinasabi ko eh. Next election, men, no. Nakikiusap uli ako. Kayo pa rin, freedom nyo pa rin kung sino iboboto nyo. Pero mas maganda sana, hindi dahil sa pangalan, hindi dahil sa tanyag, no? Yung apelido, sabagay pangalan din yun eh. Hindi dahil kamag-anak ni ganito, kamag-anak ni ganyan, dahil sikat, or dahil inendorso ni ganito. Magsa-search din tayo. Alam nyo mga kababayan ko, madali na lang mag-search ngayon. Hindi katulad nung araw. 'Di ba? Nung araw, halimbawa pag may kandidato, hindi mo siya makikilala eh. Sino ba ito? Ano bang ano? Ang re-relayan lang natin kung ano yung sasabihin sa mainstream media. Si Juan de la Cruz, siya yung dating apprentice ni Procopio Magalpok, 'di ba? Pero yung halimbawa, yung tayo magre-research sa isang tao mismo, noon dati mahirap eh. Pero ngayon, nasa fingertips na natin yung information. Kahit nga nasa kubeta ka, pwede ka na mag-Google eh. Madali lang naman. Pag may kandidato, kahit local, i-search mo yung pangalan. May anomalya bang nakasangkutan yan? Pag may record, no? Pag may record, iba na lang. Hindi naman sasabihin ng iba, bakit napatunayan ba na yung kaso niya ba, napatunayan ba na siya yung may kasalanan? Hindi pa na ba napapatunayan, iboboto ko pa rin. Kahit na, the fact na nasangkot yung name niya sa isang bagay, sapat na dahilan yun para mag-ingat ka na. 'Di ba? O sige, susugal ka. Pwede naman na wala siyang kasalanan dahil siniraan lang siya. Paano kung totoo? Boboto ka ng kriminal? 'Di ba? At yung mga taong paulit-ulit nang nasasangkot sa mga ganyang bagay, yung mga nakawan, no? Katulad ni Bong Revilla, no? Mahina daw ang ebidensya pero may isang taga-Sandigan Bayan na nanindigan na malakas daw talaga ebidensya. Saan na ba yun? Next video na lang yun, mga men. Pag may time. Ano na tayo? Tama na to. Masyado nang lubog ang Pilipinas para sumugal na naman tayo ng sumugal. Pag nagkamali na naman tayo next election, mahirap nang makabawi. 'Di ba? Nilalamon na tayo ng baha. Hindi pa ba kayo natututo? Kasi kasalanan natin 'yan eh. Kasama ako doon. Kasalanan natin 'yan. Kasi nga bumuboto tayo ng mga tao na siguro ang criteria lang natin, lagi kasi natin nakikita sa TV. 'Di ba? Baka pwede nyo naman subukan yung iba. Tingnan natin at yung kahit man lang sana may tinapos na may kinalaman sa batas. Kahit low graduate man lang.
Huwag na tayong umasa doon sa mga, yan na mahirap anuhin sa Pilipinas eh. Anyway, no? Anong tingin nyo dito sa mga pangalan na to? Paki-comment na lang sa baba. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.